Good morning. Tara, basa tayo nating libro guys. Magandang balita. Biblia, 17 January 2025. Nandito tayo sa aklat ng ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Pakisabayan ako ng basa ng pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Panimula, ang pangunahing bagay na tinatalakay sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso ay ang layunin ng Diyos na tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasa ilalim ang mga ito kay Kristo. Chapter 1 verse 10. Isa rin itong panawagan sa mga anak ng Diyos na isabuhay nila ang kahulugan ng dakilang panukalang ito sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Hesukristo. Sa unang bahagi ng sulat na ito, tinatalakay ng sumulat ang pagkakaisa. Tinatalakay niya rito ang paraan ng pagpili ng Diyos Ama sa kanyang bayan, ang kanyang pagpapatawad sa pagpapalaya sa kanila mula sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo at kung paanong pinatutunayan ng Espiritu Santo na matutupad ang dakilang pangako ng Diyos. Sa ikalawang bahagi na may nananawagan siya na gawin nilang makatotohanan sa kanilang buhay bilang isang lupon ng mga mananampalataya ang kanilang pakikipagkaisa kay Kristo. Upang ipakita ang pagkakaisa ng mga anak ng Diyos kay Kristo, gumamit siya ng ilang paglalarawan. Sinasabi niya na ang Iglesia ay katulad ng isang katawan na ang ulo ay si Kristo, isang gusali na ang batong panulukan ay si Kristo, at isang babae na ang asawa ay si Kristo. Naging makulay ang mga pangungusap ng apostol sa aklat na ito dahil nakita niya ang kagandahang loob ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang kagandahang loob na ito ay ipinapakita sa aklat na ito ayon sa pag-ibig, pagpapakasakit, pagpapatawad, kagandahang loob at kalinisan ni Kristo. Nilalaman, Panimula chapter 1 verse 1 to 2. Si Kristo at ang Iglesia chapter 1 verse 3 to chapter 3 verse 21. Ang bagong buhay na nakaugnay kay Kristo, chapter 4 verse 1 to chapter 6 verse 20. Pagwawakas, chapter 6 verse 21 to verse 24. So, ibig sabihin hanggang chapter 6 lang siya guys. Nawa matapos natin kaagad. Kunting-kunti na lang talaga, kunting tiis na lang. Ito na lang siya, oh. Itong kunti na to. Ang natapos natin ganito nakakapal. So, dito na lang talaga tayo. Pero nagtataka ako bakit ang bagal ko pa rin magbasa. Gusto ko na matapos yung buong Bible. Mga taga-Efeso, chapter 1 verse 1, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Verse 2, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Mga pagpapalang espiritual sa pamamagitan ni Kristo. Verse 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Verse 4, bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, verse 5, tayo Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Verse 6, purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Verse 8, na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman. Verse 9, ipinaunawa sa atin ng Diyos
Ang hiwaga ng kanyang kalooban na isa sa katuparan sa pamamagitan ng Kristo. Verse 10, pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasa ilalim ang mga ito kay Kristo. Verse 11, dahil kay Kristo tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos na siyang nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Verse 12, tayong mga unang umaasa sa kanya ay pinili niya upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. Verse 13, kayo man ang naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang at tatak ng pagkahirang sa inyo. Verse 14, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Ang panalangin ni Pablo, Efeso chapter 1 verse 15, kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal. Verse 16, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo tuwing ipinapanalangin ko kayo. Verse 17, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Verse 18, naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Verse 19, at kung ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na ang nananalig sa kanya ang kapangyarihan ding iyon. Verse 20, ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Verse 21, kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Verse 22, ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa Iglesia. Verse 23, ang Iglesia ang katawan at kapuspusan ni Kristo na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay. Efeso chapter 2, patay subalit muling binigyang buhay. Efeso chapter 2 verse 1, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Verse 2, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw, pasakop sa Diyos. Verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Verse 4, subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Verse 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Verse 7, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman.
Verse 10, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Pinag-isa ni kay Kristo. Ephesians chapter 2 verse 11. Kahit alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan, kayo'y ipinanganak na mga hintil at di tuli ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag na mga tuli dahil sa ginagawa nila sa kanilang katawan. Verse 12. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan sa nababatay na sa mga pangako ng Diyos. Nooy mabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Verse 13. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos ay inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Verse 14, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil sa ang mga Hudyo at ang mga Hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghiwalay sa atin. Verse 15, pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at alituntunin upang ang mga Hudyo at ang mga Hintil ay maging iisang bayan na lamang at sa ganito'y maghari ang kapayapaan. Verse 16, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundot sila sa Diyos at pinagbuklod sa isang katawan. Verse 17, parito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita na ng kapayapaan sa inyong mga Hintil at sa inyong mga Hudyo. Verse 18, dahil kay Kristo tayo kapwa nakakalapit sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Verse 19, sa mga katuwid, hindi na kayo dayuhan o taga ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Pakisabayan niyo ako ng basa guys kasi medyo nagbablurred na naman yung basa ko. Ulitin ko yung verse 19. Ephesians chapter 2 verse 19, sa makatuwid hindi na kayo dayuhan o taga ibang bansa kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Yung verse 20, tulad ng isang kusali kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Verse 21, sa pamamagitan niya ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. Verse 22, Ephesians chapter 2 verse 22, dahil din sa inyong pagkikipag-isa sa Kanya, kayo man ay kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Bye everyone. God bless.